Bawat isa, tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng mga taga-Roma, ang talata po ang kabanata po ay ang ikapito, ang talata po ay 7 hanggang 13. Kanina po nabasa natin yung Romans 7:7-13. Basahin na lamang po natin yung last verse, yung verse 13. Ano po? Mula po sa ating ESV or English Standard Version na salin. Basahin po natin, Romans 7 verse 13. Did that which is good, then bring death to me. By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Let us pray. Muli, O Diyos, salamat po sa biyaya na aming naranasan sa isang buong linggo po na nagdaan. At ngayon, Panginoon, ay dinala nyo kami sa lugar na ito upang minsan pa ay maganap po namin ang isa sa iyong mga pinag-uutos. Ang kami po ay manambahan sama-sama upang ipagpasalamat ang iyong kabutihan at ang iyong kaluwalhatian. Bahagi po ng aming pananambahan ay ang aming pakikinig po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy po naming hinihingi sa banal na Espiritu na kumilos po sa aming kalagitnaan. Sa akin po na maghahayag nito ay samahan at gabayan niyo po ako. Gayon din sa bawat makikinig, Panginoon, yung malinaw, Panginoon, na pagkaunawa sa aming mapakikinggan, at hindi lamang po, Panginoon, pagkaunawa, yung pong paniniwala sa mga katotohanan na ito, at higit din dito, Panginoon, ay ang aming pong pagsunod sa bawat salita po na aming mapakikinggan ay tumalima kami upang patuloy kami ay lumago po sa pananampalataya, maging epektibo sa paglilingkod po sa iyong ministeryo, upang ang lahat po ng kaluwalhatian at papuri ay maibigay po sa inyo. Sa umaga pong ito, ngayon pa lang ay pinagpapasalamat na po namin ang pagpapala, ang biyaya ng iyong salita sa aming individual na buhay at higit lalo sa iyong iglesia para po sa iyong kapurihan. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Tayo po ay nasa ika-16 na bahagi ng pangangaral mula sa aklat po ng Roma. Ano po? At kahit na pang-16 na po ay nasa ika-7 kabanata pa lamang po tayo. So malayo-layo pa. Nasa chapter 7 pa lang po tayo ng Romans. And specifically, nasa verses 7 to 13. Again, ano po ba ang Book of Romans? Ito ay liham ni Pablo sa mga mananampalataya na nasa Roma, na kung saan po ay kanyang nilinaw sa kanila, yung sinasabi po nga, ang kaligtasan ng tao ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang bunga po nito ay yung tinatawag na justification o yung pag-aring ganap, pag-aring matuwid. At yan po ay kasing kahulugan ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa buhay ng tao. Yan po yung tema ng Romans. We are saved by the grace of God through faith in Jesus Christ. Yung justification o pag-aring ganap o pag-aring matuwid sa atin ay makakamtan lamang po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Hesukristo. And the last week ay atin pong inunawa maigi yung tamang pagkaintindi sa pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Meron pong dalawa tayong inaddress o dalawa po tayong pinag-usapan na maling katuruan patungkol sa tinatawag nating kaligtasan. Una po is yung legalismo, na nagsasabi na kailangan mo munang sundin yung utos ng Diyos upang matanggap mo yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan o yung justification. No? You need to obey the moral laws of God so that you would receive yung grace ng pagliligtas ng Diyos. Which is kung titingnan natin ay mali dahil ito ay conditional. Kapag pinaghirapan mong isang bagay, hindi ito regalo. Ito ay sweldo. No? So pag sinabing biyaya lang tayo naligtas, wala tayong ambag doon. So hindi natin makakamtan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan sa pagsunod sa utos ng Diyos dahil ang tama po
ang Panginoong Hesus ang gumanap ng lahat ng kautusan at yan ay ilalapat sa iyo kung mananampalataya ka sa Kanya. So mali po yun, no? Legalistic if we would say that we need to obey the moral laws of God to be saved. At yan nga po yung kinalaban ng mga reformers during that time po, no? Dun sa kapahayagan ng pananampalataya ng mga Catholics that you need to go through dun sa tinatawag nating mga ilang bagay, sakramento, upang ikaw ay baka sakaling maligtas. That is works-based salvation. Gagawa ka upang ikaw ay maligtas. That is a false teaching. We are saved by grace through faith sa perfect work sa ginanap ni Kristo para sa atin. At yung pangalawa pong maling katuruan ay yung tinatawag na antinomianismo. Ano yung antinomianismo? Ibig sabihin po nun ay laban sa batas. Kung kanina ang itinataas ay yung batas ng Diyos upang maligtas, ngayon naman ay aabusuhin dito yung biyaya ng Diyos. Sa antinomianismo, sinasabi po na kung ikay nanampalataya kay Kristo at perpekto niya nang naganap yung kautusan, kahit bumalik ka na sa dati mong buhay, huwag mo na sundin yung mga utos ng Diyos, ligtas ka pa din. Pag-aabuso naman sa biyaya ng Diyos. Yun yung dalawang false teaching na kailangan nating maunawaan maigi sa ating buhay Kristiyano patungkol sa ating kaligtasan. Ang legalismo ay nagsasabi na kailangan may kondisyon upang ikay maligtas. Samantalang dito sa antinomianismo ay inaabuso naman ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga utos ng Diyos. So yun yung dalawang false teaching po, no? Yung legalism and antinomianism. And today, sa pagitan po ng dalawang bagay na yan ay yung tinatawag nating batas o mga utos ng Diyos. Di ba po, ang larawan sa huling araw ng pagbabalik ng Panginoong Kristo tayo ay haharap sa paghuhukom, tama ba? Paghuhukom ng Diyos. At pag sinabing paghuhukom, ito ay termino na ginagamit po sa loob ng korte. Kaya ka nadala sa korte ay dahil mayroong batas tayong pinag-uusapan na nalabag. Tama po ba? Kaya magandang maunawaan natin ano nga ba ang batas ng Diyos in relation na may kaugnayan sa pagliligtas niya sa atin. We need to understand what is the law of God o yung God's law. Kaya sa umaga pong itong ating title ng sermon is Sin, Holiness, and God's Law. Anong kaugnayan ng utos ng Diyos sa kasalanan at sa kabanalan? And in chapter 7 to 13, Paul gave us three purposes of God's law. May tatlo po tayong makikita sa chapter 7 to 13. Tatlong katotohanan po sa pagitan po ng chapter 7, verse 7 to 13 in relation to God's law. At tatlong bagay po. The law of God reveals man's sinful nature. Ang utos ng Diyos ay naghahayag ng makasalanang kalikasan ng tao. Pangalawa po, the law of God reveals God's holy character. Ang kautusan po ng Diyos ay inihahayag ang banal na karakter ng Diyos. At ang panghuli po, the law of God reveals the saving work of Christ. Ang kautusan ng Diyos ay inihahayag ang nakapagliligtas na perpektong gawa ng Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay po at iisa-isay natin. Umpisahan po natin ang verse 7 to verse 11. Isama po natin ang verse 13. Sabi po unang-una, the law of God reveals man's sinful nature. Ang kautusan ng Diyos, ang layunin nito ay ihayag ang makasalanang kalikasan. Take note po kalikasan. Makasalanang kalikasan ng tao. Mahalaga po nating maintindihan ang pagiging makasalanan, ang kasalanan po ay bahagi ng kalikasan ng tao. Kasi di ba may kasabihan sa mundo, meron namang good sa lahat ng tao. But we believe, sabi sa Romans, none is good. Lahat po ay ang kalikasan ay ang pagiging makasalanan. Basahin ko po yung verse 7. What then shall we say? The law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Pangilan yun sa kautusan ng Diyos? That is the 10th commandment, the last commandment. At yan ang pundasyon ng lahat ng kasalanan. Covetousness. Kaya yun yung huling-huli.
Lahat yung 1 to 9 na utos ay nagagawa at nakikita sa panlabas. Pero the 10 commandments ay nasa panloob at walang nakakakita niyan, kundi ang Diyos. Walang nakakakita na naiinggit ka. Nasa pangkalooban mo yan. At sabi ni Paul, siya mismo nagsabi, verse 8, "But sin, seizing an opportunity through the commandment, produce in me all kinds of covetousness." Pag sinabing all kinds of covetousness, kasama ng commandment 1 to commandment number 9 ng moral law. At sabi po dito, "Produce in me all kinds of covetousness, for apart from the law, sin lies dead." Alam niyo po, kasi di ba tinuturo ni Pablo, ito yung katuruan niya, naliligtas lang ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya pwede siyang akusahan na si Pablo ay nangangaral ng laban sa kautusan. Kaya dito po ay nilinaw ni Pablo na hindi siya laban sa kautusan. Ano po? Hindi niya sinasabing masama o kasalanan ang kautusan. Pinapabulaanan po ni Pablo na ang ganitong klase ng akusasyon ay nagpapakita lamang na kung saan ang kautusan ng Diyos ay hindi ang nagiging sanhi upang magkasala ang tao. Hindi masama ang batas, hindi masama ang kautusan. Hindi po ang kautusan ang nagtutulak upang ang tao ay maging makasalanan, kundi ang tao ay talagang likas na makasalanan. Wala pa yung kautusan. According to Paul, yung law of God, ang utos ng Diyos, ang layunin nito ay ihayag lamang ang iba't ibang uri ng kasalanan na ginagawa ng tao bago pa man ito ibigay. Naalala niyo po, if you would read your Bible sa Old Testament, ang unang-unang utos ng Diyos na binigay, ano po? Thou shalt not eat, yung puno ng karunungan at kaalaman ng mabuti at masama, yun yung unang commandment na binigay ng Panginoon. Pero after nun, kailan na ulit binigay yung moral law? Kasi yung isang utos na yon, naka-encapsulate na dun eh. Nasa loob ng isang utos na yon, yung 10 commandments. Nandun lahat yon. Kailan na ulit binigay yung 10 commandments? Thousands of years later. Kanino? Moses. Sabi ni Paul, ang argumento ni Paul dito, in between, na wala pa yung 10 commandments, ang tao ay nangangalunya, ang tao ay bastos sa kanyang magulang, ang tao ay nagnanakaw, ang tao ay pumapatay na sa pagitan ng panahon na yon. Na wala pa yung 10 commandments, ang tagal nun, from Adam to Moses, thousands of years, ilang generations yon. And yet, wala yung batas nun, nagkakasala ng tao. So wag nating sisihin ng batas ng Diyos na nagiging sanhi, bakit tayo nagkakasala? Hindi po. Makasalanan na talaga ang tao. Ipinahayag lang yung kautusan upang ipakita sa atin na tayo ay makasalanan na. So the law of God reveals man's sinful nature. Hindi po yung law ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasala. As an example nga po, yung binigay ko po sa inyo, people have been worshiping false idols, dishonoring their parents, murdering, stealing, fornicating for thousands of years from the time of Adam until the time that God gave the moral law to Moses. Yan pong katotohanan. Kaya hindi po yung batas ang nagpapasama sa atin, kundi alin po, yung pong ating talagang kalikasan na makasalanan ay nariyan na. Nung dumating lamang yung batas ay na-define o nalinaw na ito ay mga pagkakasala laban sa Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, ang batas ng Diyos does not produce sin. Yung law of God, it reveals what is sin that is already in the life of man. Kaya yan po yung sinasabi. Yung batas ng Diyos, ang unang layunin niya, inihahayag na tayo makasalanan. Sa standard na ito, bagsak tayo. At hindi lang po pinapakita sa atin na tayo makasalanan. Ang batas po ay hindi lamang pinapakita na tayo makasalanan. Ipinapakita din ito ano yung sumpa ng kasalanan. Verse 9, sabi, I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me, and through it, killed me. Did that which is good then bring death to me? Verse 13, by no means. It was sin producing death in me
through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. Kamatayan ang titawag na sumpa ng kasalanan. Inihayag yan sa atin ng batas ng Diyos. At alam natin, di ba na-tackle natin to before, ilang weeks na nakaraan sa preaching, yung death. May 3 kinds of death. Spiritual death, nahiwalay ang tao sa Diyos. Parang telepono na naputol yung linya, hindi na mag-connect ang tao at ang Diyos. That is spiritual death. And then physical death, alam natin yan. Kagabi, nagkaroon tayo ng luksang parangal. Meron pong physical na body na namatay o katawan, kaya tayo nagluluksa. Pero may tinatawag din pong eternal death o yung walang hanggang pong kamatayan. Ang tao, pag hindi po siya nanampalataya kay Kristo, ay magdurusa siya ng walang hanggang kamatayan sa lugar ng impyerno. So ultimately, yung death na sinasabi dito is not just spiritual death and physical death, kundi yung walang hanggang kamatayan sa lugar ng impyerno. And that is the curse of sin sa buhay po ng tao. Kaya wag po isisi sa batas ng Diyos, sa utos ng Diyos, yung tinatawag pong kasalanan at ang sumpa nitong kamatayan. Hindi po ang batas ng Diyos ang naging sanhi upang ganasin po natin lahat ng paghihirap na ito. Ang katotohanan po ay inihahayag lamang na ibinigay na batas o moral na kautusan kay Moises, ipakita sa atin kung sino tayo. Parang salamin. Pinapakita ano yung larawan po natin. Yan ang batas ng Diyos. So unang-una sinasabi ni Paul, hindi masama ang batas ng Diyos. Hindi yung utos ng Diyos ang masama, kundi ang masama ay ang kalikasan ng tao talaga na nasa sa kanya na. So Paul is not preaching against the law. Hindi siya nangangaral ng laban sa kautusan ng Diyos. No? At pangalawang bagay po, at ito'y maganda, ang pangalawang bagay po na layunin ng kautusan ng Diyos sa ating buhay. Second po is the law of God reveals God's holy character. Kung ang sinasabi pong kautusan ng Diyos ay pinakita sa ating mga tao kung paano po tayo ay mga makasalanan, yun naman pong batas ng Diyos, ganun din naman ay pinapakita niya ang banal na karakter ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse 12 niyo. Tingnan niyo po sa Bible. Sabi po sa verse 12, so the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Anong sabi sa batas ng Diyos? Holy, righteous, and good. Kaya po, si Paul mismo nagsasabi, ang batas at utos ng Diyos ay hindi po masama dahil inihahayag nito kung ano ang banal, ano ang matuwid, ano ang mabuti. And you know po, holiness, righteousness, and goodness is the revelation of the character of God. Kung hindi po binigay sa atin ang kautusan, hindi natin makikilala ang karakter ng Diyos. Kailan binigay ang utos ng ang 10 utos, ang moral na kautusan? Nasagot yan kanina. Panahon ni? And what is the occasion? What is the background nung binigay yan? Kakalaya lang nila mula sa Ehipto. Mula sa 400 years na pagiging alipin sa Ehipto, dinala sila ng Panginoon sa paanan ng bundok. Bumaba si Moises, dala-dala yung 2 tipak ng bato. First to the 6 commandments ay sa isang tipak. First to the 4th commandment ay unang tipak. 5th to the 10th ay ang pangalawang tipak. Utos ng paano tayo makikipagrelasyon sa Diyos, unang tipak. Pangalawa ay paano tayo makikipagrelasyon sa ating kapwa. At lahat ng utos pong yan ay pinapakita ang kabanalan, katuwiran at kabutihan. At yung mga bagay pong yan ang naghahayag ng tinatawag na karakter ng Diyos. Tingnan niyo po ito. 400 years na alipin ang bayan ng Israel. Hindi na nila kilala ang Diyos ng kanilang ninuno na nakipag-covenant. No? Kanino? Kay Abraham. At kung saan ito pong lahi ng tipan ng Diyos, ang ninuno nila si Abraham, hindi na nila kilala yung Diyos ni Abraham ng kanilang ninuno. Bakit? 400 years silang nagsaserve ng false idol sa Ehipto. 400 years. And tingnan yung introduction ng Exodus 20. Exodus 20, yung moral law. Yung 10 Commandments, yun, Exodus 20. Look at the introduction.
I am the Lord your God na nagpalaya sa inyo from Egypt. God is reintroducing Himself to His nation. Pinapakilala niya ang kanyang karakter sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng utos na ibinigay niya kay Moses. Yan po yung purpose, yun yung occasion, ba't binigay yung 10 Commandments na yon. At makikita po natin na yan ay pagpapakilala ng Diyos sa bayan ng Israel at maging sa atin kung sino ang Diyos. At sa kanyang pagpapakilala, pinapakita niya ang kanyang kabanalan, katuwiran, at kabutihan. Kung hindi po ibinigay yung 10 Commandments, hindi natin makikilala ang Diyos. Tingnan niyo ang tao ngayon. Ang daming Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. False gods. Last week lang is Regada. Regada ay after the tradition of John the Baptist. Kaya nga may tubig, no, nagbabasaan, dahil mali ang pagkakilala sa Diyos. Kaya mali ang practice. May water, pero wala talaga yung essence ng baptism. Ganyan ginagawa ng Diablo sa sanlibutan. Binubulag niya ang sanlibutan upang di niya makilala ang Diyos. Kaya dito ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang utos, nagpakilala siya sa bayan ng Israel at maging sa atin. At napakahalaga po nito, no? The law of God reveals God's holy character. Bakit? Tingnan niyo po yung ating gospel tract na pinamimigay. Ikaw ba ay mabuting tao? Nabasa niyo na po yun? Tingnan niyo saan po pinadaan yung evangelism. Through the law of God. Napakahalaga po ng batas ng Diyos upang makilala ng tao kung sino ang Diyos. At hindi lamang po yun, pag naintindihan ng tao kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan, ay makikilala niya din na siya ay kapos o siya ay makasalanan sa kanyang kalikasan. Kung wala yung standard ng kautusan ng Diyos, yung moral law, hindi natin makikilala ang ating kondisyon na nangangailangan ng tagapagligtas. Di ba? Through the law of God, nakilala natin sino ang Diyos. Banal siya. At mula doon, nakilala natin sino din tayo. Makasalanan. At kung hindi natin maintindihan ng dalawang bagay pong yan, that through the law of God, na-reveal yung ating sinful nature, and through the law of God, na-reveal yung God's holy character, hindi natin makikilala ang ating pangangailangan sa isang tagapagligtas. Naunawaan niyo po? So ang batas po ay hindi masama. Pagkat inihahayag nito ang banal na karakter ng Diyos. At sa dalawang bagay pong yan, ay mauuwi po tayo sa konklusyon, sa ikatlong katotohanan, the moral law of God reveals Christ's saving work. Ang banal na kautusan ng Diyos ay nagpapakilala sa atin kay Kristo at ang kanyang nakapagliligtas na gawa. Next slide po. The moral law of God reveals Christ's saving work. Medyo balik po tayo ng konti sa ating Bible. Kung may Bible po kayo, balik kayo sa Romans 5 verse 19. Medyo konting browse po tayo pabalik. Labas muna tayo sa chapter 7 verse 7 to 13. Go back tayo po, backtrack tayo. Romans 5:19, sabi sa 19, for as by one man's obedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Ano pong kahulugan nito? Bilang tayo po na lumabag sa kautusan ng Diyos, ang ating tanging pag-asa upang maligtas mula sa paghuhukom ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi sabi sa talatang yan, siya lamang ang perpektong nakasunod sa kautusan. Isa yan sa mission niya. Ang kilala natin, ba't nagpunta ang Panginoong Hesukristo dito? To die for our sins, which is correct. Kasi na-violate natin yung kautusan ng Diyos, we need to pay. We need to be punished. Pumunta ang Panginoon dito upang siya ang magbayad niyan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang hindi natin nakikita madalas, ay pumunta siya dito hindi lang upang mamatay sa krus, kundi mamuhay ng perpekto na may pagsunod sa kautusan, dahil hindi mo yan nasunod
siya ang gumanap niyan para sa iyo at sa akin. At ang susi lamang po ay manampalataya ka kay Kristo. Kaya yun yung legalism eh. Ay anong attempt natin to fulfill the laws of God, hindi na yan pwedeng makapagligtas sa'yo kasi bagsak ka na eh. Ang tanging pumasa lamang ay ang Panginoong Jesucristo. 1 month's obedience. Isa lang ang nakasunod sa utos ng Diyos. At yung nakasunod pong yun ay ang ating pag-asa, ang Panginoong Jesucristo. Kung ikaw'y mananampalataya sa Kanya, ikaw ay mapapatawad sa iyong paglabag sa kautusan, ikaw ay maliligtas sa kaparusahan sa iyong paglabag sa kautusan, at ikaw ay pwede nang manatili kasama ng banal na presensya ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabing moral law of God na nagpapahayag sa perpektong gawa ni Kristo. Kaya kung unang pagkakataon mong napakinggan o naunawaan, ngayon mo lang naintindihan, kahit ano palang attempt ko to be a good person by obeying the law, hindi na valid yon. Hindi na yon pwede. Kasi may hatol ka na. May sentensya ka na. Hindi ka na pwedeng umapila. Meron ka ng hatol sa Korte Suprema. Pag sinabing Korte Suprema, wala nang apila-apila yan. Dahil ikay bagsak na, wala na. Wala ka ng pag-asa. Maliban na lamang kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo na gumanap sa lahat ng kautusan para ang record mo ay mabura at ikaw ngayon ang makilalang matuwid. Yun ang nangyari. Si Kristo ang kinilalang makasalanan, tayo ang kinilalang matuwid. Kaya nga naalala niya sa 7 last word, ang sabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Kasi during that time, hindi siya matigdan ng Father. That is the first time nahiwalay siya sa Father. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan natin, ibinuhos sa Kanya. Remember, God is a holy God. Hindi niya matagalan ang kasalanan. That is the reason why nasabi niya ang Eli, Eli, lama sabachthani, inabandon talaga siya ng Ama. Because all our sins was poured unto Him, and all His righteousness from obeying God's law was transferred to us. Yun ang ginawa ni Kristo. Hindi yan magagawa ni San Juan Bautista, hindi yan magagawa ni Mary. Kapon, di ba, ang topic natin sa women, si Mary, no? Hindi yan magagawa para sa inyo ng kahit sinong tao. None but Christ. Sabi doon, no? 1 month's obedience, isang pagsunod lamang ng perpekto ang maaaring makapagligtas sa marami. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung mission niya. That is the reason why siya nagpunta dito. To pay for our sins and to perfectly obey the law for our account. Para ibilang po sa atin. At kung first time mong narinig yan, manampalataya ka kay Kristo. At anong sinasabing pananampalataya ito? Isang pananampalatayang may pagtalikod sa kasalanan at isa pong pananampalataya na mayroong pagsunod kay Kristo. May pagtalima sa Kanya. Wala na si Kristo. Bumalik na siya sa kanang bahagi ng Ama. Kaya iniwan sa atin ang Biblia upang ito ang ating ganapin sa ating buhay bilang tagasunod niya. Yun yung faith na buhay. Yun yung pananampalatayang buhay. Na ikaw ay may pagtalikod sa kasalanan at ikaw ay may pagsunod kay Kristo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi po nagkataon na napakinggan mo ito, bago mahuli ang lahat, ay manampalataya ka kay Kristo dahil may paglabag tayong nagawa sa utos ng Diyos. At si Kristo, ang mabuting balita, ay ginanap niya ito para sa iyo. Pananampalataya ang susi upang ang tao po ay kilalaning ganap, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Christ alone, kay Kristo lamang. Wala po tayong ibang ipangangaral dito, kundi ang Panginoong Jesucristo na nagbayad sa ating kasalanan at nagbigay sa atin ng katuwiran upang tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parallel yun eh. Siya yung namatay upang ikaw ang mabuhay. Maligtas ka sa impyerno. At siya ang gumanap ng kautusan perpekto upang ikaw ay merong ticket para makapasok sa buhay na walang hanggan. Kasi yun yung requirement eh.
The requirement for us to enter eternal life is righteousness. And we cannot produce a righteousness of our own. Bagsak na nga tayo. It is only through the righteousness of Christ, by faith, kakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So napakasimple. Manampalataya ka kay Kristo. At para naman po sa mga miyembro ng ating iglesia, yung mga may tipan na po sa ating iglesia, nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo at sumunod doon po sa tinatawag po na utos ng Panginoon na magpabautismo at ikaw ay tumatanggap ngayon ng buwanan na komunyon, ito ang challenge para sa mga mananampalataya ni Kristo. The challenge is let us lovingly obey the moral law of God to testify to the saving work of Christ, to the renewing power of the Spirit, and to the holiness of God. Patuloy po tayong sumunod ng may pag-ibig sa mga moral na kautusan ng Diyos upang maging patotoo tayo sa nakapagliligtas na gawa ni Kristo, upang tayo po ay maging patotoo sa nakakapagpabago na kapangyarihan ng banal na Espiritu, at upang tayo po ay maging testimonya o patotoo sa kabanalan ng Diyos. Ito po ang pakinggan nyo maigi. Dito po tayo magtatapos. Ulitin ko lang po para maging klaro talaga sa atin. At gusto ko ang church ay magkaroon ng clear understanding patungkol po dito. Ang moral na kautusan ng Diyos, yung God's law, ay may magkaibang layunin sa buhay ng hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya. Ulitin ko po, the moral laws of God or God's law has a differing purpose for the unbelievers and for the believers. Magkaiba na ang layunin ng tinatawag po natin na moral na kautusan ng Diyos para sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Unahin po natin, sa hindi mananampalataya, ang kautusan ng Diyos, ang layunin nito ay ipahayag sa Kanya ang Kanyang paglabag dito, ang parusa ng Diyos para sa Kanya, at ang Kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Yung po yung layunin ng moral na kautusan ng Diyos sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ipakita sa Kanya na siya ay makasalanan, lumabag sa kautusan. Ipakita sa Kanya na ibubuhos ng Diyos ang Kanyang galit sa araw ng paghuhukom. At ipakita sa Kanya ang Kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. That is the purpose ng kautusan ng Diyos para sa mga hindi mananampalataya. Hindi po ibinigay ang kautusan ng Diyos sa mga makasalanan upang ganapin niya ito, upang maging paraan ito, upang siya'y maligtas doon po sa paghukom ng Diyos. That is not the purpose of the law of God para sa mga unbelievers. Para sa mga unbelievers o di mananampalataya, ang kautusan ng Diyos ay para pong isang karatula. Nakakakita po tayong maraming karatula sa lansangan. Remember? Meron pong do not enter, do not park, no? Nakikita natin yung mga signpost pong yan. Ang kautusan ng Diyos sa buhay ng mga hindi mananampalataya or unbeliever ay parang signpost. At nakalagay sa signpost na iyan, danger ahead. Pag ikay nagpatuloy, andyan ang apoy ng impyerno. At nandun din sa signpost na iyon, nakalagay yung lugar saan ligtas. At walang iba yon kundi sa piling ng Panginoong Jesucristo. That is the law of God to the unbelievers. Maintindihan po ninyo? Yan ang layunin ng utos ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Ngunit sa mga mananampalataya, eto na. Ang layunin po ng kautusan sa mga mananampalataya, ibinigay po sa atin yan, nagpapatuloy po tayo dyan, upang ito na ang maging pamantayan ng iyong pamumuhay na kung saan ay iyong iibigin na sundin bilang resulta ng pagkilos at pagbabago ng banal na Espiritu sa iyong puso na mauuwi yan sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ito pong intindihin natin. Alam nyo bang sabay na nangyari ito? May dalawang sabay na pangyayari na nangyari sa ating buhay. Nung panahon po na nanampalataya ka kay Kristo at naligtas ka, yun din yung panahon na hinipo ng banal na Espiritu ang puso mo na bato. Sabi sa Ezekiel, heart of stone. Nung nanampalataya ka kay Kristo at naligtas ka, that is also the same time
na yung isang person ng Godhead, yung Holy Spirit, ay binuhay yung iyong pusong batot, ginawang heart of flesh, na kung saan ay isinulat doon ang lahat ng utos ng Diyos, at ito ngayon ay may pag-ibig ka nang sundin ito, para ano? Para luwalhatiin ng Diyos. Sa mga Kristiyano, hindi natin sinusunod ang moral law para ma-maintain natin yung salvation. O para tayo makakamit ng salvation. No, tapos na yun eh. Si Kristo na ang gumanap nun para sa'yo. So ano na ang purpose ng law sa buhay natin ngayon? This is the standard of living that we love to obey bilang gawa ng banal na spirito sa ating puso, at ang layunin nito ultimately is to glorify God. Every time that we are able to obey the moral law, we are giving glory to God. At yan po yung unang-unang layunin, ba't nilikha ng Diyos ang tao? To enjoy Him, to glorify Him, through our obedience sa Kanya, naluluwalhati siya. Yung mga na kay Kristo, ibinalik ng Diyos. Yung mga na kay Kristo na, ibinalik niya sa dating kalalagayan ng layunin ng tao ay magbigay ng luwalhati sa Panginoon. At ginawa yan ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng panibagong puso na mayroong pagsunod sa mga utos ng Diyos. Dahil tuwing magaganap mo yan, ikaw ay magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang laki ng kaibahan. Ang laki ng kaibahan. Sa mga unbeliever at sa believer, magkaiba ang layunin ng kitawag natin po na kautusan. At ang naging difference po niyan, nasa gitna niyan, ay ang Panginoong Hesus. At ang pagkilos ng banal na spirito sa iyong buhay. Na ang bagong layunin ngayon ay magbigay ng luwalhati sa ating Ama na nasa langit. Kaya mag-ingat po tayo. Dinanas po natin ito in the previous months. May mga nahulog po sa tinatawag na bulaang katuraan ng antinomianismo. Yung mga false teachers, ngayon, may mga false teachers ngayon, o bulaan po na tagapagturo, na kapag nagturo sa inyo na ikay Kristiyano na, wala ka na sa ilalim ng kautusan ng Diyos dahil naligtas ka sa biyaya. Makilala nyo kagad na maling katuruan iyon. That is a false teaching. May mga false teachers ngayon within the evangelical circle ng Christianity that are preaching against the moral law of God in the life of believers. Hindi ka na expected na magsunod sa moral law kasi Christ already saved you. False. Ang conclusion nila, kapag ikaw ay nasa ilalim pa din ng batas ng Diyos, bilang pamantayan ng iyong pamumuhay, ay binabaliwala mo yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos kay Kristo. False. Hindi po. Patuloy pa din tayong namumuhay po sa moral law. No po? Not to be saved, but to give glory to God. Kaya tingnan niyo po, isa sa mga application that is very dangerous sa false teaching na ito, yung aplikasyon mula sa false teaching na hindi na nasa ilalim ng moral na kautusan ng Diyos ang mga Kristiyano, ang mga maling aplikasyon po nito ay nakakatakot. Una, naniniwala sila na hindi na po dapat mangaral ng impyerno, ng kasalanan at pagsisisi. Hindi na daw dapat i-preach yan. Which is wrong. Paano nila makikilala ang kanilang pagiging makasalanan, ang kabanalan ng Diyos, at pangangailangan nila sa kaligtasan kung di mo ipapangaral ang mga bagay na yan? Without the mention of sin, hell, and repentance, hindi po yan gospel. At gayon din, pangalawa, ang kanilang paniniwala, naniniwala sila na hindi na dapat disiplinahin ang mga nagkakamaling miyembro sa loob ng iglesia. Dahil wala nang batas, biyaya na lang. Kaya ang mga member po ng mga ganitong uri po ng mga katuruan, yung iglesia po nila ay hinahayaang mamuhay pa rin patuloy sa kasalanan ang mga miyembro. At pinaka-nakakatakot na aplikasyon ng maling katuruan ng antinomianismo ay ito po. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang patuloy mong nagagawa. You don't need to ask for forgiveness sa Lord kasi wala ka na sa kautusan. You're already in the grace of God. Mali pa rin po. Ang sabi ng 1 John, we need to continually confess our sins sa Panginoon. Bakit? So that yung relationship natin sa Kanya ay hindi maapektuhan. Remember David, naapektuhan siya nang siya'y nagkasala. Restore unto me the joy of my salvation.
So, ingat po tayo sa antinomianism. Yan yung mga wrong applications of their wrong doctrines. Ingat po tayo. Tinuturuan po dito na abusuhin yung biyaya ng Diyos. Pag ikaw ay nasa pag-abuso sa biyaya ng Diyos, isa lang ang kahulugan niyan. Wala ka talaga sa ilalim ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Those whom God justified, He will also sanctify. Ang mga niligtas ng Diyos ay patuloy niyang pababanalin sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pamantayan ng kanyang moral na kautusan. Ang hindi po napagtatanto ng mga bulaang tagapagturong ito na sila po ay nangangaral ng laban sa moral na kautusan ng Diyos bilang tinatawag po na pamantayan ng buhay ng Kristiyano, ang kahulugan po niyan ay nangangaral sila sa banal na karakter ng Diyos, laban sa banal na karakter ng Diyos. Nakakakilabot po. Remember, yung holy character of God through the moral law is eternal and unchangeable. Di ba sabi sa Bible, hindi nagbabago ang Diyos. So yung moral law ay hindi magbabago yan kasi yan ang kanyang karakter. So mali pong isipin na na-abrogate na, natigil na ang moral na kautusan sa buhay ng Kristiyano dahil nasa biyaya na ni Kristo. Ang katotohanan po ay nagpapatuloy po yung kautusan ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano dahil hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Kaya isang tao po na nanampalataya kay Kristo ay magkakaroon yan ng likas. Ulitin ko po. Gusto kong gamitin yung word na yon. Likas. Likas na pag-ibig na sumunod sa mga utos ng Diyos. Kasi naintindihan niya at kanyang kalikasan na ginawa ng banal na Espiritu na maging masunurin sa utos ng Diyos. Hindi pilit. Walang tunay na Kristiyano na mapipilitang sumunod lamang. Para lang makisama lang ba? No? Para lang, marami po, itong katotohanan, maraming gusto si Kristo bilang tagapagligtas, pero ayaw sumunod sa kanyang mga utos. At doon po natin masasabi, wala pa yung kalikasan, no? Yung bagong puso. Wala pa yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. And remember, the Holy Spirit, siya ang nagbibigay ng genuine repentance and faith sa iyo at sa akin. So mga kapatid, magsisi ka ngayon if you only want Jesus as your Savior, but not as your Lord. Malaking difference. Malaking difference. He cannot be your Savior if He is not your Lord. Mahalaga po yun. Napakalinaw po na sinasabi dito. Magkaiba yung layunin ng kautusan sa buhay ng unbeliever and sa believer. And for us, magkakaroon po tayo ng pagbubulay. Nasaan ako ngayon? Ang kautusan ba ng Diyos ay patuloy ko pa din kinatatakutan? O ang kautusan ng Diyos ngayon ay kinatatakutan na naiisip na kung na kailangan ko sundin ito para maligtas? O ikaw ngayon yung tao na ang kautusan ng Diyos ay iniibig mo ng sundin? Dalawang klase lamang po ng tao meron sa mundo. Yung mga na kay Kristo at yung mga na kay Adan. A person who had faith in Christ, who lives in loving obedience to the law, is not undermining the saving grace of God through Christ. Balanse po tayo. Sa halip po, pag ginaganap natin ang kautusan ng mayroong pag-ibig, dahil nanampalataya tayo kay Kristo, nagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos. Kaya sa pagtatapos po, ito po ang konklusyon natin. Hindi po masama ang moral na kautusan ng Diyos. It is not bad to preach about the moral of God. We are not undermining the saving grace of God through Christ if we would preach yung moral law. Kasi yung nasisabi ng mga nasa antinomianism, wag nang sabihin yung batas na yan, biyaya na lang. No. The moral law of God is not bad. Sa halip, ito po ay mabuti, makatuwiran, at banal. Unang-una po, ang moral po na kautusan ng Diyos is an effective tool for evangelism. Masasabi natin doon sa 3 point kanina,
napaka-epektibo na kasangkapan ang batas ng Diyos para sa evangelism. Kaya nga, tingnan yung trucks natin. Mga pinadala ni na Brother Marvin, galing Taiwan. Ikaw ba'y mabuting tao? Pinadaan muna sa batas. No? Pinakita muna yung batas doon sa trucks para makita yung kabanalan ng Diyos and at the same time, yung pagiging makasalanan ng tao and at the same time, yung pangangailangan mo sa tagapagligtas. So the moral of God, preaching the moral of God is not bad. Sa halip, ito ngay mabuting bagay dahil ito po ay epektibong kasangkapan sa pagbahayag ng Ebanghelyo. It reveals the holiness of God. Sino yung nakakalam? Holiness of God, sinfulness of man, saving work of Christ, and call to faith and repentance. That is the gospel. Kaya nangangaral pa din tayo patungkol sa moral na kautusan ng Diyos. Why? Because this is an effective tool for evangelism. Kwento po, hindi chismis. Totoo, true story, nangyari kahapon. Tuwing Sabado kasi may time po tayo na mag-exercise diyan sa Oval. Natuwa naman ako because kahapon ay may dalawang Christian event. Maaga po yun. Yung isa ay fun run. No, meron silang pamarathon. The goal is to raise a fund for their church building. And another po is yung coffee ministry. Merong magandang food truck na nandun. Magkaibang church to Magkaibang church to. May magandang food truck doon, bagong-bago. And then talagang may verses nakalagay coffee ministry. And then may 10 bagong-bagong mga portable na mesa. And doon ako nag-almusal. Nakalibre pa tayo ng almusal. Nag-offer ng coffee tsaka mga bread. So yung unang fun run, sabi ko, praise the Lord, daming tao. And alam ko kasi itong church ito, kilala ko yung pastor doon. And hindi naman sila malaking church, pero yung fun run nila ay napakaraming pumunta. May mukhang mga military personnel pa na invite sila. And yan nga, kompleto, malaking sound system. Meron silang from our city government, yung ambulance, maraming tao. So ang estimate ko, halos o mahigit pa dito sa mga member na nandito, yung mga unbelievers. Sabi ko, praise God, kasi merong opportunity to share the gospel. And yung coffee ministry, ang daming siyempre, libreng kape yan Ang dami din. So natuwa ako kasi may time to share the gospel. Pero yung puso ko ay medyo nasaktan sa huli. Yung fun run that is supposed to proclaim the gospel of Christ ay walang nangyaring proclamation of gospel. Nag-end yung gawain sa isang raffle and Zumba. And then nag-disperse na sila. So nalungkot ako kasi ang laki nung perang nagastos to organize. Pero walang gospel. Nasaan yung gospel? So, nung nagkakape na ako, doon naman sa kabila, expect ko talaga may mag-share. Kasi alam ko yun yung strategy doon. So, I was waiting for the person na mag-share sa akin ng gospel. And nalungkot pa din ako. Why? Kasi 3 bagay lang sinabi niya sa akin. Number 1, this is not about religion. Sabi niya, Kuya, hindi to tungkol sa religion may share ako sa'yo. Good. Check. Tama. Religion cannot save you. Check. Good. Tama. And then after sabi niya, you need a relationship with Christ. Not religion, but a relationship with Christ. Which is tama. Yes, check. Kasi si Christ lang. And then, third, binigay niya sa akin yung tracts, for the wages of sin is death, but the free gift of God is yung everlasting life through Christ. Tama din. Pero right after na ikinote niya lang yung text without explaining to me, nag-transition kagad kami sa sumunod ka sa panalangin ko. And di ba sa church, tinuturo na natin, you don't need yung sinner's prayer. Kasi kung totoo yan ay na-convict dun sa clear presentation of the gospel, siya ay mananampalataya sa Panginoon. Kagaya noong eunuko, anong dapat kong gawin? Di ba? So, nagpunta na kagad kami doon, yung 3 lang na yun ang sinabi. This is not about religion, you need a relationship with Christ. Si Kristo ang kailangan mo through the verse, for the wages of sin is death, but the free gift of... Binigay niya lang yon and then sumunod ka sa panalangin ko. Doon ko na siya medyo in-stop. Sabi ko, ay kapatid, ako'y mananampalataya na. Believer na rin ako. So, after na ko sinabi, natuwa naman siya, praise the Lord, kasi ganito. Okay, pwede bang paki-fill up mo tong papel na ito and please check yung box na tinanggap mo na si Kristo? And then nagmamadali siya.
walang connection, nalungkot na naman ako. Kasi bakit? Wala pong pagpapakilala ng kabanalan ng Diyos. Wala pong paghahayag sa akin na sinabi niya na ako'y makasalanan at ako'y mapapahamak. At walang maliwanag na pagpapakilala sino si Kristo nung ginawa niya. Bakit siya namatay? No? At ano yung kanyang mission sa mundong ito nang ginanap niyang kautusan para sa iyo? So, naisip ko, dalawang malaking event na ang laki ng time, resources, and effort para to put up yung ganong kalaki na gawain, isang malaking fun run at isang coffee ministry na napakagastos. Pero yung gospel ay hindi clearly na communicate. Yung isa wala talaga, yung isa ay parang hindi sila nag-ready. Kaya nga mga kapatid, in-invite namin kayo sa Friday Night Discipleship para maging equipped tayo on sharing the gospel. Colossians 4:5-6. Kailangan natin maging equipped. Nakakalungkot, through all that effort, the gospel was not properly naibigay. Ito naisip ko, ang laki nung barko nila, ang laki nung church, tapos ang daming mangingisda sa loob, kaya lang, butas yung lambat nila. Yun yung naisip kong illustration. So church, maging hamon sa atin to. The moral law is not bad. We need to proclaim the gospel mentioning the moral law. Kaya kailangan natin talagang mag-aral, magsunog ng kilay, makibahagi sa pagdidisipulo. Bakit? Kasi pananagutan natin sa Panginoon ito. Nalungkot lang ako kasi probably that church is thinking na nakaganap sila sa Great Commission. Pero in reality, ay hindi. Kasi wala pong malinaw na pagpapahayag na gospel na naganap. So the moral law of God is not bad. It is an effective tool for evangelism. Una yon. And finally, pangalawa, God's law is not bad kasi ito yung standard of living nating mga Kristiyano. Without the moral law of God, we will not know paano sumunod kay Kristo. Although, yes, hindi tayo magiging perfect in this lifetime. Magkakaroon pa din tayo ng paglabag, pero there's a big difference. Sa bawat paglabag natin, andun yung hapis. Andun yung repentance. At sa bawat pagsunod naman natin, hindi natin iisipin na tayo maliligtas. Kundi iniisip natin na nagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos. So we need to study. We need to proclaim kasama ng gospel yung moral law of God. Hindi tayo magiging legalist if we would use the moral law of God in our evangelism and in our daily living. Mahalaga pa din ang moral law of God for us Christians, for evangelism, and for our daily living to the glory of God. So hopefully po ay ating naunawaan sa umagang ito yung mensahe ng kaugnayan, ng kasalanan at ng kabanalan doon po sa tinatawag natin na kautusan ng Diyos. Tanong ko lang po, sa ulo nyo ba yung moral law? Sa ulo nyo ba yung 10 Commandments? Sa ulo po ba natin yon? Kung tayo mananampalataya ni Kristo and that is the standard of our living, kailangan po natin itong pag-aralan. Kailangan po natin itong kidalanin at ganapin sa ating buhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung gusto niyo po ng malalim na pag-aaral on the moral laws of God as a standard of living for the Christians to give glory to God, balikan niyo yung page natin. Meron tayong sermon series on the 10 Commandments. Pwede kayong bumalik na sa page. Kung kayo po'y nahamon, na-pick yung inyong interest to study the moral law of God sa ating buhay Kristiyano, balikan lang po natin yung ating mga sermon series. So let us stand sa umaga pong ito and let us sing. No? Sakto yung dalawang hymns po natin. Holy, 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 yung kapahayagan ng kabanalan ng Diyos at yung may isang binagong buhay. Ang bawat Kristiyano po na tunay na pananampalataya ay hinipo po ng banal na Espiritu at may bagong puso na mamuhay ng isang bagong buhay. Let us sing.
ito'y gulong-gulong, di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Buhay ko ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa. Dahil sa ako ay binago mo, salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Isang bagong buhay, isang bagong gawin, alay ko sa iyo, Panginoon. Isang bagong buhay, isang bagong gawin, alay ko sa iyo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan, ay natagpuan, ay natagpuan sa piling mo. Tayo po ay manalangin. Amin pong matuwid, mabuti at banal na Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa kapahayagan po muli ng iyong salita, na kung saan ay binigyan po kami ng malinaw na pagkaunawa patungkol po sa iyong mga kautusan. Lagi naming maalala, Panginoon, sa oras po na kami ay nagkakasala laban sa iyo pong utos bilang mga mananampalataya ni Kristo, sa oras po ng aming kahinaan at ng aming pong pagkahulog sa kasalanan at paglabag sa iyong kautusan, ay maalala po namin na hindi po kami naligtas dahil po sa pagsunod nito, kundi dahil, Panginoon, sa perpektong pagsunod ng Panginoong Jesucristo na aming pong pinananampalatayanan. Magkaroon po ng comfort and peace sa aming puso. At whenever that we violate the commandments of God, ay nandun po yung assurance lagi na ikaw ay magpapatawad at maglilinis po patuloy sa aming mga buhay. And at the same time, Panginoon, ay aming ding dalangin na patuloy kumilos ang banal na Espiritu sa aming buhay upang ang iyong mga utos ay amin naman pong magampanan nang meron pong pag-ibig at kagalakan.
upang patuloy, O Diyos, na Ikaw ay maluwalhati sa aming buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon, lalo na sa iyong huling pinag-utos, sa iyo pong atas, na amin pong ibahagi ang ebanghelyong ito sa aming mga nasa kapaligiran. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng magkaroon ng malinaw na mensahe patungkol po sa iyong ebanghelyo upang mapakinggan po ito ng mga nangangailangan at sila din naman, O Diyos, ay makatanggap po ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy, O Diyos, na pinagpapasalamat po namin ang iyo pong binigay sa amin ng mga kautusan na kung saan ay nagpahayag at nagpakilala ka po sa amin. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, sa aming paglabag sa mga utos mong ito, ay naroon po ang biyaya at habag sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Patibayin niyo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito. Gawin niyo po silang kagamit-gamit sa iyong ubasan. Patuloy, Panginoon, lumago ang iglesyang ito sa kagalakan ng kanilang kaligtasan at maging, Panginoon, sa kanilang paglilingkod para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at paglakila, aming Ama. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang aming dakilang saserdote, ang pinakapunong pari na gumanap ng lahat ng kautusan para sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, dati magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo po ang bawat isa.